Magandang araw mga ka-Health Matters, lalo na sa ating mga tagapakinig dito sa Baguio at siyempre po sa buong Northern Luzon. Muli ako po ang inyong Doktong at ngayong episode, pag-uusapan natin isang serbisyong literal na nagliligtas ng buhay at siyempre ng pamilya. Ito po ang Malasakit Centers. At kung paano ito nakakatulong, siyempre tulad ng MSWD Helpline na paano ma-access ito. Isipin natin ito, ano? Isang pamilya rito sa Baguio, sa Benguet, may pasyenteng may cancer, umabot sa daang-daang libong piso ang hospital bill. Akala nila tapos na ang laban, hanggang may nagsabi sa kanila, may malasakit center po. Sa isang proseso lamang, sa isang pila, sa isang kwarto, nabawasan at maraming kasong naging zero balance ang bill. Kasama po natin ngayon ang isa sa mga taong nasa likod ng prosesong ito, si Mr. Carwin Xavier Olivas, isang registered social worker at MSWD Helpline Officer. Magandang araw sa iyo, Sir Carwin. Magandang araw po, Doktong. At sa lahat po ng nakikinig, maraming salamat po sa pagkakataong ito na maipaliwanag kung paano gumagana ang malasakit at ang papel ng MSWD Helpline sa pag-abot ng tulong sa ating mga kababayan. Okay, Sir Carwin, ano, simulan natin sa foundation, paano ito nagsimula. Para sa mga unang beses lang makarinig nito, ano ba itong Malasakit Centers at bakit ito napakalaga ngayon, lalo na itong tumataas sa mga hospital bills natin at syempre sa ating kalusugan, sir? Ang Malasakit Center ay tinatag sa ilalim ng Republic Act 11463 bilang isang one-stop shop para sa medical at financial assistance ng mga indigent at financially incapacitated na pasyente. Ang mahalaga pong update dito, Doc, ay patuloy ang integrated presence ng DOH, DSWD, PhilHealth sa mga malasakit centers at pinapalakas na ngayon ang patient navigation system kung saan kasama na ang MSWD helpline bilang unang access point. Layunin nito ang zero balance billing lalo na sa mga pasyenteng admitted sa DOH retained hospitals sa halip na magpalipat-lipat sa iba't ibang ahensya. Iisa ang assessment, iisa ang form, at coordinated doc ang mga tulong nila. So, ibig sabihin, Sir Carwin, ano, hindi lang ito pala tungkol sa pera, kundi nakakatulong dito sa pagbawas ng stress at syempre sa kalituhan ng mga pamilya at yung mga pasyente. That's right, Doc. Kasama na rin rito ang hospital bills, gamot at laboratorio, surgical procedures at sa ilang kaso pati transportation allowance, pagkain ng mabantay at aftercare referrals. So, Sir Carwin, dito na pala papasok ang tanong ng marami. Saan ako lalapit, sir? Kanino ako tatawag? So, Sir Carwin, paano nagiging tulay ang MSWD helpline sa Malasakit Centers? Yes, Doc. Ang MSWD helpline po ang madalas na unang hakbang. Kapag may tumatawag, pasyente man yan, kamag-anak man yan, o kahit barangay worker, ginagawa namin ang initial intake at psychosocial assessment para maalam namin kung eligible ba sa mga sakit o AX ang isang pasyente. Pwede ring referral sa hospital-based malasakit center, coordination sa ward social worker kahit lampas 5 p.m. So, ibig sabihin nito, Doc, kahit wala pa kayo sa hospital o nalilito pa kayo sa proseso, pwede na kayong gumabay sa amin. So, napakahalaga nito sa, lalo na sa may emergency situations tulad na nabanggit mo, sir. Opo, may mga kaso po ng biglaang operasyon, di ba? May mga pasyenteng may dengue, may pneumonia, may stroke, at dialysis patients kung saan ang helpline ang nagiging safety net habang inaayos yung assessment nila. So, linawin natin to, no, Sir Carwin. Sino ba ang mga maaaring makinabang sa Malasakit program na to? Maaring mag-avail syempre tayong Filipino citizens, indigent o financially incapacitated patients, admitted o for treatment sa malasakit-equipped hospitals, priority group syempre yung mga senior citizens natin, yung mga kapatid nating PWDs or families na merong low income. So ang basic steps lang po, syempre magpa-admit po tayo o magpa-assess sa partner hospital, makipag-ugnayan sa hospital, social worker, o pwede rin kayo magtanong sa amin sa MSWD helpline, magdala ng basic documents tulad ng ID, medical abstract, or hospital bill, and syempre punan ang Unified Malasakit Form. So sa maraming kaso po, Doc, agad-agad namin binibigay yung assistance para sa kanila. Basta kompleto yung kanilang
documents. So, Sir Marvin, gaano naman karami yung mga natutulungan ng malasakit centers tulad dito sa atin sa Baguio General Hospital? Nako, Doc, marami po tayong natutulungan. So for the first months po, umabot ng 7 to 10K per month. And at the end of the year, bumababa ito ng 2 to 3,000. So, may mga nagsasabi sa amin, Doc, mga stories nila, no? Ang sabi nila, akala namin uuwi kaming may utang. Pero dahil sa malasakit at sa tulong ng social worker, zero balance po ang bill ng tatay ko sa dialysis man yan o other procedures nila. And nakakatuwa lang, Doc, may mga nagkukwento rin regarding sa MSWD helpline. Kasi may mga tumatawag sa amin, paano yung proseso ng malasakit, kumuha ng medical assistance o financial assistance. Sa maliit na information na binibigay namin, ang gaan sa puso na nakakatulong kami sa kanila and may impact kami sa mga buhay nila. Para sa mga taga-Cordillera, dito mga taga-kasamahan po natin sa Baguio, saan konkretong makikita ang malasakit, sir? Doc, dito sa Baguio, dito syempre sa Baguio General Hospital and Medical Center, tuloy-tuloy po ang operasyon ng Malasakit Center natin. 24 hours po yan, katuwang ng MSWDs. Unang-una sa crisis intervention, discharge planning, aftercare referrals at sa pamamagitan ng helpline, kahit na sa malalayong bayan ng Benguet o Mountain Province, pwede pong magsimula ang proseso. So mga ka-health matters, kung kayo po o ang mahal niyo sa buhay ay may pinagdadaanan na karamdaman, huwag po kayong mahiyang humingi ng tulong. Nandito po ang MSWD Helpline para makinig, gumabay at umalalay. Ang malasakit ay hindi lang programa. Ito ay serbisyong may puso. Muli, maraming salamat Sir Carwin at syempre sa lahat ng mga medical social workers na tahimik na naglilingkod araw-araw. Muli ako po inyong Doktong hanggang sa susunod na episode ng Health Matters kung saan ang impormasyon ay nagiging proteksyon at ang malasakit ay nagiging lakas.